Guys, kwento ko lang sa inyo ang nangyari kung bakit ako umalis dun sa bahay ko, sa bagong bili kong bahay, sa loob lang ng 1 linggo. Umalis na ako agad. Sobrang hindi ko makakalimutan tong experience na to. At sa tingin ko, ikikwento ko to hanggang sa kaapu-apuhan ko kasi though marami naman talaga akong karanasan na tungkol sa mga kababalaghan, ito kasi talagang sobrang napatunayan ko na totoo talaga na nangyayari talaga yung mga ganong bagay. So simulan natin ito bahay na to, binili ko to matagal na. Tapos na turn over lang to, ito lang na July ng 2024. Nung una nagagalit ako kasi ang tagal, pero naisip ko bandang huli na sakto lang, maganda yung timing. Dati kasi nung pumupunta ako doon, mga 2017, parang bundok pa siya, pero ngayon halos city na siya. May mga dalawa na yung SM, ganyan, tapos may mga Pure Gold na, may Alphamart, ang dami ng tao, ang dami ng sasakyan, 24 hours na yung sasakyan, samantalang dati hindi. Ngayon, yun yung pinaka main highway, pinaka main road. Bago ka makarating sa subdivision namin, sasakay ka pa ng tricycle na papasok, medyo malayo siya, kaya nga 40 pesos sa pamasahe doon. Yung bahay ko hindi masyado nalalayo sa gate. Pagpasok mo ng gate, lakad lang ng konti, at yun na yung bahay ko. Ngayon, ang problema doon, yung mga katabi ko, mga bakante pa. Yung dalawang katabi ko, paano ba? Bahay ko, bakante-bakante, sa kanan, tindahan, tapos ang next doon, yung bahay ng ate ko na binili niya, pero hindi naman siya nakatira doon, kaya bakante rin yun. Tapos ang next doon is yung HOA, yung Homeowners Association Office, wala rin tumatao doon, so bakante. Sa likuran, siguro ang may tao doon, dalawang bahay lang din sa likuran. Yung likod bahay ko, tsaka yung katabi niya. Yung next is bahay ng binili ng pamangkin ko yun, wala rin nakatira doon. Tapos yung katabi naman nung nasa likuran ko is construction site, mga binubuo pa lang na bahay. Wala pang masyadong taong nakapalibot sa akin doon, sa amin. May mga maraming pang bakante, hindi pa masyadong puno, kumbaga. Ngayon, yung likod bahay ko kasi is, since bagong lipat ako doon, last Tuesday lang ako nagpunta ron eh. Ngayon, masukal pa siya, may mga damo-damo, ganyan. Kung titignan mo yung subdivision namin, subdivision siya na maganda, pero para siyang probinsya. Marami siyang puno, may mga damo, tapos may mga gumagapang na halaman. Ang ganda-ganda tingnan, para ka nasa park. Ngayon, yung bahay ko ngayon, kumbaga parang natenga yun ng napakatagal. So, Friday pa lang, parang naisipan namin ng ate ko na dumalaw doon. Nung nagpunta kami doon, pagpasok ko pa lang doon namin sa bahay niya, doon kami nagpunta, bumagsak yung malakas na ulan. So, hindi kami masyado nag-enjoy kasi nung nagsasaksak ako ng ilaw, wala siyang kuryente. So no choice ako, pumunta ako doon sa bahay ko. Yung bahay ko may kuryente. Doon ko na-discover na may mga tumutulo sa bubong. Sabi ko, buti na lang kamo, umuulan. Kasi nalaman ko kung ano yung ipapaasikaso ko. So, umuwi kami, no? Ngayon, nag-a-apply na kami ng tubig. Sabi sa amin doon sa water district, kasi kumbaga parang 2 months lang nakalipas, hindi pa rin nababalik. Hindi pa na ikakabit. So, sabi nila, kailangan pag nagpunta sila doon, dapat may tao. So, no choice ako, kailangan mapunta ron. So, Tuesday, nagpunta ako doon. Wala akong tubig. Sabi ko, nakikiusap muna ako doon sa Homeowners Association na okay lang ba, dito po muna ako manghihingi ng tubig kasi para habang naghihintay ako, tapos magbabayad na lang ako. Siguro nakaigib ako doon, siguro mga 1 beses lang o 2 beses ganun. Kasi sobrang lakas ng ulan, ang ginagawa ko, yung drum ko na malaki tsaka yung timba, nilalabas ko sa likod bahay. Kinabukasan pagising ko, puno na siya. Kasi talagang walang humpay yung ulan. Okay, eto na. Walang humpay yung ulan. Tuesday ng gabi, pagdating ko doon, umuwi na yung ate ko, paalam-paalam na. So, kailangan ko ng matulog. Siguro mga, mga 10. Kumbaga parang, first time ko kasi marinig yung patak ng ulan, sa tagal ng panahon, first time ko ulit marinig yung patak ng ulan sa yero, kasi nakatira ako sa condo. So, walang ganun doon.
enjoy na enjoy ako, sarap ako na natulog ako ng masarap na masarap. Ang tanging nakabukas lang sa akin is yung lampshade ko. Ngayon, pagdating ng mga alas 3 ng madaling araw, nagising ako kasi may umiiyak. Sa sobrang lakas ng ulan kasi, nagising ako tapos parang may umiiyak na babae. So, mahina lang, hindi ko siya masyado naririnig dahil sa sobrang lakas nga ng ulan, hindi ko siya masyado naririnig. Iniisip ko baka mamaya yung kapitbahay ko, nag-away sila ng boyfriend niya, kasi parang medyo dalaga yung dating ng boses eh. So hindi ko pinansin. Kinabukasan, ang lakas ulit ng ulan. Tapos pagtungtong ng alas 3, napansin, ayun na naman siya. Sabi ko, bakit gano'n? Bakit tuwing alas 3 nag-aaway sila? Tapos bakit gano'n? Tuwing alas 3, umiyak yung babae na yan. Taga saan kaya siya? So, ginagawa ko, sinimulan ko sumilip sa likod ng bahay. Ang likod ng bahay ko madilim. Walang kahit sinong babae maglalakas ang loob na pumasok doon. Dahil napakadilim doon, puro damo, ganyan. Tapos walang ilaw. Yung kapitbahay ko, yung katabi ko, na tindahan, may mga babae doon. Pero imposibleng marinig ko yung iyak nila. Bakit? Kasi pag ako sumisigaw at kumakanta ako ng napakataas, tinatanong sila na pag naririnig niyo po ba ako, maingay po ba ako, nakakastorbo po ba ako? Sabi niya yung alin, bakit? Sabi ko, hindi kumakanta kasi ako ng mataas. Hindi ka namin alam na kumakanta ka eh. So, ibig sabihin, kung yung mga birit ko hindi na naririnig, imposible marinig ko yung iyak nila. Di ba? Imposible. So, pangalawang gabi, silip-silip na konti, nakita ko ang dilim, hayaan mo na siguro kapitbahay. Ikatlong gabi, hindi umulan. Umuulan pa, sobrang lakas ng bagyo na yun, pero ang alas 3, walang ulan. Alam nyo guys, dinig ko talaga yung umiiyak. As in, napakalakas, kasi since walang ingay yung yero, walang ingay sa bubong na ulan, dinig ko yung umiiyak. Sabi ko, saan nanggagaling? Bakit tuwing alas 3? May schedule ba yung away nila ng boyfriend niya? At tuwing alas 3, kailangan umiyak siya dyan. Tapos, nung tinignan ko yung likod, nilakasan ko kasi hindi naman ako masyado matatakotin eh. Binuksan ko yung pintuan, wala talagang tao. Flashlight ako, wala talagang tao. Tapos dead ma, sige, mo na. Pero, aminin ko, nakakaramdam na ako ng medyo kalabot. Medyo parang iba na to. Kasi, ang tagal na bahay na yun na bakante, yung subdivision na yun, medyo wala pa masyadong tao, ganyan. Eto na. Napansin ko na minsan meron siya, umiiyak, minsan wala. So, dinedma ko na parang, ayaw mo na, kailangan ko ng masanay. Hanggang sa bumili ako ng solar light. Yung solar light, ang binili ko dalawa, pero magkaiba. Buy one, take one, so bali 4 yung natanggap ko. Yung isa, yung maliit lang gano'n na pangmayaman, yung meron 3 LED gano'n, 6 na LED, na pag dinikit mo siya sa dingding gano'n, yung liwanag niya nasa dingding, gano'n, yung pangmayaman, gano'n. Yung pangalawa, yun yung may motion detector. So, naka-dim light siya. At pag may na-detect siyang gumagalaw, bubuka siya ng maliwanag kasi iilawan niya yung daanan mo. Pag lagpas mo, mamamatay siya ulit, magdi-dim light ulit siya. So, ganun. Ngayon ako, nanghihinayang ako na butasan yung dingding ko kasi kailangan mo siya pakuan eh. Ayoko butasan yung dingding ko kasi maganda yung pader ko. So, ang ginawa ko, hindi ko muna siya kinabit, pag-iisipan ko muna. Kasi kapag ang ginamit ko naman, yung magic tape, yung double-sided tape, pag ginamit ko yung double-sided tape, pangit yung pag tinanggal, kasi pag tinatanggal yun, natatanggal pati pintura. So, sabi ko, hindi, mag-iisip ako ng paraan. Ang ginagawa ko, binibilad ko sa araw. Kasi yung bintana ko kasi salamin lang eh. So, ginawa ko, binibilad ko siya sa araw. Yung 4 na yun. Para maka-ano siya ng liwanag, mag-charge siya. So, binibilad ko siya. Kasi, ang bintana ko kasi isalamin. So, ang ginagawa ko, pinapatok ko sila doon, 4 na kahilera. Para ng sinag ng liwanag ng araw, para magkaroon siya ng charge. Ngayon, alam nyo ba na pagdating ng alas 6, nung dumilim na, kusang umilaw yung 4 na yun. Parang, alam mong manghang-mangha ako na, alam mo yung teknolohiya, sobrang kakaibang teknolohiya na
wala naman nag-operate pero kung sila bumakas, parang ang saya-saya, ang sarap-sarap sa feeling. Tapos ang ganda-ganda kasi, lalo na yung dalawang maliit na yung pangmayaman, yung may 6 na LED. Gandang-ganda ako doon. Sabi ko, pag-iisipan ko to kung paano ko to ikakabit kasi ayoko masira. Nang hindi nasisira yung dingding ko, parang ganon. So, pinatay ko muna silang lahat. Ngayon, doon kasi sa bahay, may mga gabi doon na natatakot ako, may mga gabi na hindi. So, ang ginagamit ko lang doon yung aking lampshade. Yung lampshade ko na yun na dim light na parang medyo yellow yung dating. Pag may nakikita ko mga shadow, natatakot ako. Naisipan ko yung isang solar light, gamitin ko para tipid sa kuryente, kahit pa paano, ganyan. Since binibilad ko naman siya sa araw, sabi ko, maubos pa yung battery nun. Tulog na ako, hindi ko na alam na kung ubos na yung battery niya. Ganon. So, itong isang solar light na to, may motion detector siya, yung malaki. Kinuha ko yung isa. Pinatong ko siya doon sa lababo ko. Tapos kasi ang design kasi diba lababo, bintana, may semento, tapos pintuan. So, sinandal ko lang siya. Doon sa lababo, hindi ko siya naka-fix. Basta pinatong ko lang siya, nakasandal siya doon sa dingding ng lababo sa may gilid. Tapos inon ko. So, ang liwanag niya. Nung umalis ako, nag-dim light siya. Tapos nung bumalik ako, lumiwanag ulit siya. So, totoo yung nasa description na may motion detector nga siya. Hanggang siya para akong tanga, nagsayaw-sayaw pa akong kita sa ganyan-ganyan. Tapos, mamamatay siya, sisindi, gano'n. Pero naka-dim light hindi totally off. Ngayon, nung nagpunta na ako sa may sala, hindi niya ako naaabot. Doon sa sala, lumalakad-lakad ako, naka-dim light lang siya. Pero pag lumalapit ako sa kanya, papunta ako ng kusina, bubuka siya ng maliwanag. So, ibig sabihin, maayos yung detector niya. Maayos yung detector. Okay, so ito na. Tulog na ako. Ngayon, since sanay talaga ako ng puyatan, hindi ako nakatulog agad. Okay yung liwanag niya, gusto ko yung liwanag niya kasi sakto lang, hindi siya nakakasilaw. Tapos, syempre, ML, FB, TikTok, nood kinito, nood movies, ganyan. Nung mag-aalas 3 na, parang yung medyo hindi ko na kaya yung antok. So, ang ginawa ko, inano ko na yung cellphone ko. In-off ko na siya. Tapos, tumagilid ako. Pag natutulog kasi ako, nakatagilid. So, ito kasi ang style. So, sala, may bintana, andito yung upuan. Diyan ako natutulog. So, ngayon, nasa likuran ko yung solar light, yung kusina. Tapos, pag natutulog kasi ako tagilid. So, nakatagilid ako. Ngayon, nung nakatagilid ako, nagulat ako, bigla na lang umilaw yung solar light. Nang maliwanag na maliwanag. Tapos, syempre, lumingon ako, bakit? Tapos, ginawa ko, yung inangat yung katawan ko, yung aktong patayo, pero hindi sumilip ako. Pero, namatay. Sabi ko, bakit ganun? Bakit siya umilaw? Hindi nga niya nga ako naaabot, di ba? Hindi niya ako naaabot pag nasa sala ako. Kasi lumakad-lakad ako tinry ko Hindi niya ako naaabot kasi medyo malayo. Ngayon, higa ako ulit. Mamaya-maya, umilaw na naman siya ng maliwanag. Tapos, nag-dim light na naman siya. Sabi ko, nagtataka ako, bakit ganun? So, ginawa ko, tumayo ako, umupo ako, tapos tinitigan ko siya. Hindi ko kasi na-videohan guys, kasi wala sa intention ko, tsaka natakot ako masyado. At wala akong balak mag-video. Baka mamaya kung ano makita ko doon. Siguro someday, gagawin ko yun, pero nung time na yun, hindi ko talaga naisip ang mag-video kasi iba yung kabog ng dibdib ko. So, humiga ako ulit. Ang ginawa ko, tinaas-taas ko yung kamay ko. Wala talaga siya nadidetect. Hindi niya ako nadidetect. So, natulog na ako ng nakatagilid, nang nakaharap sa kusina. Totang inakitang-kita ko talaga. Umiilaw talaga siya. Tapos magdi-dim light. Iilaw ulit magdi-dim light. Hindi mabilis, hindi blinking Kasi yung blinking, di ba yung mabilis ganon? Na parang alarm na dumiling. Hindi ganon Bubukas siya. Tapos, magdi-dim light. Bubukas ulit, magdi-dim light. Ibig sabihin, yung solar ko na mayroong motion detector, may nadidetect siyang tao. Ibig sabihin, mayroon akong kasama sa loob ng bahay ko na gumagalaw-galaw doon, hindi ko nakikita. Nakikita ng solar. Alam ko sa iyo, yung kilabot ko talaga sobra. Pang 1 week ko na yun pag-stay doon.
Hindi, siguro mga ika-6 day. Kinabukasan, nagdesisyon ako na habang nangyayari pa lang yun, sabi ko, mukhang hindi ko kayang tiisin tong nangyayari sa akin ngayon. Bukas na bukas din, uuwi ako. Magpapahinga lang ako, pero since bahay ko yun, kailangan ko yung balikan, kailangan ko yung asikasuhin, binayaran ko yun, malaki. So, kailangan ko itong tiisin, gagawa na lang ako ng paraan. Natatandaan ko noon yung mga officer sa Homeowners Association. Kinukumbinsi ko sila na matulog kayo sa bahay namin para marinig nyo yung umiiyak. Kasi guys, may anxiety ako. So, yun ang dahilan kung ba't ako nag-resign sa trabaho. May anxiety ako. Ang kaso nga lang, ang anxiety ko kasi is sickness. Illness anxiety yung sa akin. Yung pag may nararamdaman ako, ini-exercise ng brain ko na feeling ko parang cancer, ganyan din, sa tatakot ako, tumitibok ng mabilis yung puso ko. Kaya minsan, may nararamdaman ako sakit, hindi ko alam kung totoo ba o hindi. Ngayon, hindi ako sure kung baka mamaya, hallucination ko lang. Yung umiiyak na babae, baka mamaya, imahinasyon ko lang. Kaya sinasabi ko dun sa mga officer ng Homeowners Association na matulog sila sa bahay ko. Para sure lang ba na kung talaga may umiiyak o wala. Pero guys, etong nangyari na yung solar light ko na nagpapatay sindi, sigurado ako. Hindi to imahinasyon kasi nakita ng mata ko na yung solar light ko bumubukas tapos mamamatay, tapos bubukas siya ulit. So ibig sabihin may dumadaan-daan, may lumalakad-lakad dun sa kusina ko na nakikita ng solar light ko na ako hindi ko nakikita, diba? Ganun yun. Kasi kinabukasan wala na kasi battery. Kinabukasan chili ko yun. Binilad ko ulit siya sa araw. Okay naman eh. Ibig sabihin, yung motion detector talaga gumagana ng maayos. Doon ako nagdesisyon na aalis muna ako. Hindi ko to kayang tiisin. Kaya guys, kung gusto ko sana, kung meron mang sino man sa inyo dyan ng malakas na loob, samahan nyo ko sa bahay ko, matulog kayo doon. Luto tayo pansit canton, ganyan, pwede tayo itlog, kanin, dain, yung mga ganun, mag-enjoy na lang tayo. Tapos samahan nyo ako guys. Kumbaga parang tingnan nyo lang kung ano mangyayari. Gusto ko lang ng kasama, samahan nyo lang ako hanggang sa masanay ako. Sige na, parang awa nyo na. So bali, ang napagdesisyonan ko, susubukan kong tsempohan ulit yung umiiyak, tapos ibibidyo ko. I-record ko lang para maipakita ko sa inyo na totoo yung sinasabi ko na may umiiyak na babae doon sa bahay ko. At yung sa solar light, hindi ko may papangako. Kasi guys, talaga kahit kinaya ng powers ko yun. Yung may nadidetect yung solar light ko ng gumagalaw na tao, tapos wala naman ako nakikita. Pero, susubukan ko din. Ano nyo ko, follow nyo ako sa page ko, follow nyo ako sa TikTok ko, subscribe kayo dito sa YouTube ko. Hit nyo din yung notification bell para ma-update kayo kapag na-upload ko na guys. So hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa pakikinig, pero nakakatakot talaga. Samahan nyo ako guys, please.